Good morning. So, ayun nga, kagigising ko lang at ito nga magsisimula na akong kumilos kasi nga magsisimula na rin yung trabaho ko maya-maya lang. Hindi nga pala ako naligo ngayon kasi medyo malamig at isa pa naligo na rin ako kagabi. So, ayun na nga, tapos na ako magayos at ito paglabas ko nga nakita ko maraming hugasan. So, ito nga yung bumungad sa paglabas ko. Ito talaga yung pinaka-worst sa lahat dito sa Saudi Arabia, ang maraming hugasan. So, sa umaga, una kong ginagawa ay maghugas muna ng pinggan na pinagkainan nila. Itong mga amo ko kung kailan gabi, tsaka sila kain ng kain, kung kailan tulog na ang tagahugas ng pinggan nila. Kaya pagdating ng umaga, yan. Yan ang ginagawa ko, maghugas ng pinggan bago maglinis, bago gumawa ng kung ano-ano pa. Yung tipong natapos yung araw mo sa paghuhugas ng pinggan, tapos magsisimula ulit yung araw mo sa paghuhugas ulit ng pinggan. Sa totoo lang, medyo nakakapagod at nakakaumay yung trabaho ko. Yung paulit-ulit na lang at walang bago. Pero wala akong choice kasi ito talaga yung trabaho pinili ko. Ito ang mahirap talaga sa buhay ng isang OFW. Gusto mo na umuwi pero di ka pwede umuwi. Kasi nga hindi mo pa natutupad yung pangarap mo, lalo sa mga anak mo. At wala ka pang naipupundar kahit bahay man lang. Ako katulad ko nito, wala pa akong ipon. 2 taon na ako dito, wala pa rin akong ipon. Pero okay lang kasi masaya rin naman ako na ibigay ko lahat sa mga anak ko yung gusto nila. At ito nga medyo nahirapan ako sa paghuhugas ko ng pinggan ngayon. Gawa nga kasi na gumawa sila ng hot chocolate. Kailangan ko pa magpakulo ng tubig para matunaw yung chocolate. Pati dito sa lababo, nagkakalat din yung chocolate. Pati dito sa mga tiles, sobrang nagkakalat din yung chocolate. So ganito nga sila sa umaga, napakakalat nila. Parang binabawi nila yung pahinga mo sa umaga. Sa gabi sila bumabawi. Malapit na nga ako matapos dito sa kusina kaya lilipat naman ako dun sa sala. Kadalasan talaga nagkakape muna ako bago ko maglinis ng sala. Pero ngayon kasi parang wala ako sa mood para magkape. Pagpunta ko nga dito sa sala, una kong tinignan yung bintana at nakita ko nga medyo makulimlim na naman. Kaya pala hindi pumasok yung mga bata kasi wala na naman silang pasok at suspendido na naman yung pasukan. Nakakalungkot kasi kasama ko na naman sila sa maghapon. At ito manggugulo na naman sila sa akin. Pagkatapos ko nga linisan yung sala at yung dining, dito naman ako sa CR. So ito naman yung pinaka-worst sa lahat yung CR kasi kapag naligo sila lahat ng shampoo nakakalat sa sahig. Talagang naglalagkit yung sahig pati yung kanilang bathtub naglalagkit din sa dami ng shampoo at sabon. Kahit yung mga suklay nila may mga latak ng sabon at shampoo. So ayun nga, ito, isa-isa ko nga sinasabunan kahit yung mga shampoo at sabon. Kasi nga, nagkakaroon sila ng latak. At ayaw ko magkaroon ng latak yan, baka sabihin ng mga amo ko hindi ako naglilinis. Kahit yung gripo ng shower, talagang sinasabunan ko yan kasi nga, parang wala silang masabi na hindi ako naglilinis sa CR. Minsan nga, pati salamin may latak ng shampoo. Ewan ko ba, hindi ko alam kung paano sila naliligo at bakit pati salamin ay nagkakaroon ng latak ng shampoo. Pero wala akong magawa kasi nga nangangamuhan lang ako at kailangan ko talagang gawin yung trabaho ko. Pati-pati at talagang sinasabunan ko yan kasi nga para mamaya may latak dyan ng shampoo at mga sabon. At least wala silang masasabi sa akin. Iba pa naman ang mga foreigner, gusto nila yung CR nila ay parang hotel ang datingan. Yung makintab pati mga gripo at pati bidet gusto nila makintab. Kaya lahat talaga ng sulok ng CR na ito nililinisan ko. Kahit pa paano hindi naman mahirap yung trabaho ko dito sa bahay ng amo ko kasi napakaliit lang naman ang bahay ng amo ko at di naman ganun kalaki. Kaya madali lang siya linisan. Bali 3 CR lang nililinisan ko dito araw-araw. Isang sala at isang dining. Yung kwarto naman nila bihira ko lang nililinisan. Pagdating naman sa kwarto, kailangan timingan mo kung sino ang gising. Yun ang una mong lilinisan kasi madalas sila tulog lagi. Tapos na nga ako maglinis dito at nakakita pa ako ng bulaklak. Kala ko talaga bulaklak siya, yung pala sabon siya. Kaya pala ang bango-bango, bigay daw ng kaibigan ni madam. Hindi ko na tinanong kung bakit binigyan si madam ng ganyan. Ano ba pakialam ko kung binigyan siya o hindi. Basta importante, nakapaglinis ako. At ito nga gumagawa ko dito ng chocolate nuts. Naghahanap kasi ako ng mga ngata pero wala kaming chocolate dito na pwedeng ngatain. Kaya ayan, nagawa na lang din ako dito ng chocolate nuts. At hati nga kami dito ng bata. Ayan nga, pagkatapos ko nga tunawin yung chocolate, nilalagay ko na dito sa hulmahan. So minix ko lang yung nuts at chocolate. Nagtunaw lang ako ng chocolate tapos ihinalo ko lang yung mga nuts na nakita ko dito sa loob ng rep ni madam. Dito nga pala sa bahay ni madam, pwede ako magluto kung anong gusto kong lutuin. Pwede ako gumawa ng cake, pwede ako gumawa ng chocolate at kung anong naisip kong gawin. Paggagawa rin naman ako ng mga matatamis dito, hindi lang naman para sa akin yung kundi para sa lahat. So ito nga habang gumagawa ako ng chocolate dito, tinatawag ako ng bata. Sabi sa akin ng bata, Joy, tali, tali, yala, yala, matar is coming. Natawa nga ako kasi nga, ang kulit-kulit niya, gusto niya makita ko yung ulan. Eh hindi naman ako nai-excite sa ulan, talagang nakasanayan ko na makita ang ulan. Pero kasi dito sa kanila talaga, sobrang saya nila kapag ka umuulan. Kasi nga bihira lang talaga umuulan dito. Pagkatapos kong silipin yung ulan, ito nga lagyan ko na ng kisses yung chocolate nuts na ginawa. Nagtunaw nga rin pala ako dito ng white chocolate. Konting white chocolate lang tinunaw at nilagay ko. Bali toppings lang naman kailangan ko. So yun nga, ito na yung pinaka-finished product. At sana nagustuhan nyo. Maraming salamat. Bye-bye.